Ayan mga kananay, eto na naman ang ating ulam. Dahil nakita ko na mayroon nga pala akong isang balot na dahon ng gabi galing sa aking kumare. Eto, naisipan ko siyang lutuin ngayon at ay ganito nga po ang ginagawa ko. Binababad ko muna yan sa maligamgam na tubig at saka hinuhugasan. Mga 1 oras muna sa unang babad. Then pinipigaan ko yan. Ito yung pangalawang beses na yan na binabad ko ulit. Mga 2 hours pa siguro yan ulit. O, diba? Ang tagal kong magbabad. Kasi gusto kong ma-achieve yung ganyang texture nung dahon. Yung para siyang naging fresh na siya ulit. Kasi galing nga siya sa tuyo na dahon para maganda siya, mabilis na siya lutuin at palambutin kasi ang hirap namang kainin yung napakakunat na dahon ng gabi, diba? At eto nga, naisipan kong isahog itong aking tirang piniritong maliliit na isda kaysa naman masayang siya o edi isahog ko na siya sa aking laing, diba mga maamis? At ito, may 2 lata ako dito ng gata. At ito ang aking ipanggagata sa aking isang supot na dahon ng gabi. At ito nga ang ginagawa ko, tinatanggal ko yung ibabaw, yung malapot na gata. Tinatanggal ko, ibinubukod ko po yan. Para yan yung aking gagamitin mamaya na pantoppings na may latik-latik at naglalangis-langis. O, diba? Yun ang masarap sa laing talaga. At ito, pangalawang beses ko lulutuan itong aking mahiwagang palayok galing Pilipinas. Una nga ito, nilagay ko na ang aking gata at nilagdagan ko rin yan ng tubig para naman maluto yung ating dahon ng gabi para hindi magkunat. At ito, hinayaan ko muna siyang kumulo. Huwag natin kakalimutan at baka umapaw ang ating gata. O, diba? Pagkakulo nga niyan, inilagay ko na o ibinalibag ko na ang mga rekado ko, ang luya, bawang sibuyas at iyan, hinalukay-halukay ko muna ng konti yan para ano tawag dito? Mahalo-halo ng konti. O, diba? Mahalo-halo ng konti. At ayan nga, pagkatapos nyan, inilagay ko na rin ang ating maliliit na isda, yung aking sahog, panahog. O, diba? Hinalukay-ukay, ube muna natin. Kakanda bulol-bulol na tayo sa ating pag-voice over. At iyan, inilagay ko na ang aking naibabad na dahon ng gabi. At ayan nga ang turo ng aking lolo, wag ko raw hahaluin pag ikaw ay nagluluto ng gabi para daw hindi makate ang iyong niluluto. Kaya hayaan muna natin yang kumulo at pag medyo malambot-lambot na siya at saka natin siya hahaluin. O, diba? Ganun daw magluto ng gabi para daw hindi daw makati. O, diba? Ayan ang tip sa pagluluto ng gabi. Hayaan muna natin yung kumulo. Huwag lang natin kalimutang halu-haluin paminsan-minsan. At ito, meron akong nakitang ginamos nga pala na binigay ng aking kaibigan. Kaya naisipan ko na ring idagdag yan, pampalasa sa aking laing. O, diba? Nilagyan ko na rin yan ng asin at patis, panimpla. Bahala na kayong magtansya ng inyong mga panimpla. Siguraduhin nyo lang na masarap at malinamnam ang inyong niluluto. At ito nga yung aking kakanggata. Ito naman ay gagawin kong paglalang latik-latik. Paglalatikin ko siya at paglalangisin. O, diba? Kasi masarap yung ginataan na yung laing na naglalangis-langis at naglalatik-latik. Kaya ito yung aking sikreto dahil nga po kukonti lang ang ating gata. At nagtitipid tayo, hindi kagaya sa probinsya, o diba? At ayan, pag ganito na ang itsura ng aking nilulutong laing, saka ko naman ngayon itatoppings yung aking nilutong kakanggata. O ayan, diba? Naglalangis-langis at naglalatik-latik na siya. Ayan ang magic ni Manang Ay. O, diba? Tinimplahan ko nga rin pala yan ng konting chili paste para medyo may sipa ng anghang ng konti. Hindi ko nga lang siya na-videohan. Kasi ayan, tinakpan ko lang muna yan para naman ma-absorb nung aking niluluto yung langis at kakanggata. Tawag dito? Latik na aking niluto. O, diba? Ayan, ready na ang aking laing na naglalangis-langis at naglalatik-latik. Thank you for watching.